Para sa akin, galingan nyo sa exam para makapagpundar din kayo ng sarili nyong bahay, sarili nyong negosyo. And then tumira kayo sa probinsya. Mas maganda sa probinsya, guys. Kasi mas mura mga bilihin. Yung iba, hindi mo na nga bibilin eh. Susungkitin mo lang, magtatanim ka lang, meron ka ng pagkain. Yo, what's up? It's me again, Royce the Vlogger in South Korea. Pero dahil nandito tayo sa Pilipinas, Royce the Vlogger in the Philippines muna tayo. So ayun guys, no, papakita ko sa inyo yung mga napundar ko. Ito ay katas ng South Korea. O kayo kung gusto nyo makapagpundar ng bahay, makapagpundar ng negosyo, ipasa nyo ang EPS TOPIK exam. Yun lang naman yun eh, di ba? Ba't ba tayo nag-e-exam? Ba't ba tayo ibang bansa or nagiging OFW para makapagpundar ng mga negosyo at bahay, Rico? So ayun, papakita ko sa inyo yung nagawa kong business, unang kontrata ko. So ito yung water refilling. Ito yung water refilling ko guys, no? So ayan, sarado, pero mamaya natin pag-uusapan yun. Ayan, no? Water refilling. Ayan, ako na model dyan, no? So ayan, ito yung loob ng water refilling ko. Ano lang to, alkaline and mineral. Then may dalawa akong tangke. So huwag na tayong pumasok, no? So ito is nakapaubaya na to sa aking ina. So ayan, ito yung mga galon. Ito yung trabaho ko nung unang kontrata ko. Akala ko hindi ako makakabalik ng South Korea. Bali na buo ko to. Ang puhunan ko dito is umabot ng 300 to 400,000. So pinasarado na natin. Kaya payo ko sa mga OFW, kung gusto niyo magnegosyo, mas maganda kayo po ang magbantay. Kasi iba talaga kapag may-ari ang nagbabantay is maayos. Pero kung may iaasa nyo lang sa mga kapamilya or pinsan or ano, kamag-anak, ganito mangyari. So payo ko sa inyo, kung gusto nyo mag-business, kayo po ang magbantay. So pakita ko naman yung bahay. So ayun guys, no, ito pala yung naipundar ko na bahay. Umabot to ng halos 1 milyon. Kasi 3 kwarto yan. Medyo malaki, hindi ko lang alam kung anong sukat nito, nalimutan ko. Pero 3 kwarto yan sa loob. Ito yung naipundar ko nung unang kontrata. Ayan, hanggang doon yan sa likod. So, tingin ko lang maganda. Pasensya na ko, medyo marumi, no? May mga kasi kadarating ko lang. Naglinis yung nanay ko. Natapos yung outing namin mga pamilya. Nag-outing kasi kami, medyo maraming damit na naiwan. Ayan, nilaban na muna. So, dito tayo lab sa likod. Ayan, no? Ito yung loob ng bahay namin. Pero maganda to kapag gabi kasi may mga lightning kaming nilagay dyan. Unang kwarto, pangalawa, pangatlo. Ito yung kwarto ko. Kwarto namin. So ito, no, nakita niyo naman yung water refilling ko. Ayan, no. Ako pa ang model dyan. Ako na model, ako may-ari, ako pa delivery boy. So pakita ko naman sa inyo yung nagawa kong piggery. So ayun guys, no, bali ito yung kabuuan ng bahay. Medyo malaki. Ito yung katas ng South Korea. May fruit of labor. So ginawa ko talaga to para pagdating ng panahon, yung pamilya ko hindi napapalayasin. May bahay na talaga silang matitirhan. Hindi na katulad sa amin na pinapalayas kami. Sinisigawan kami, wala kami mapambayad, and then syempre mahirap na talaga mangupahan kasi monthly expenses. Pero ito, may bahay na kami, sa kanila na to. So kami naman ng asawa ko, gagawa kami ng sarili namin bahay. Kung dumating man yung panahon na magkaroon kami ng pondo, papagawa kami ng sariling bahay. Pero ito, para sa amin din to. Pero ito ay pundasyon na. Bahala na sila dito. So ayun yung piggery na napagawa ko, no? Napagawa ko yan mga panahon na malakas ang kitaan sa baboy. Kasi dati umaabot ang isang biik ng 4,500. So nanganak yung baboy ko, umabot ng 8 biik lab, no? 8 biik na ibenta namin ng almost 15. Limot na ako sa range kasi almost 1 year na rin. Pero maganda magbaboyan dito. Alam niyo kung bakit? Wala kayong katabing bahay. Sa ngayon guys, walang mga baboy kasi kaya inabot ng peste, namatay. Yun lang, hindi na muna namin naalagaan. Pero soon malalagyan to ng mga baboy. Bali, tenga lang muna para sa susunod na sa susunod na panahon malalagyan na ng mga baboy. Maganda rin magbaboy yan, maganda rin nakitaan sa baboy. So ayun guys, no, napakita ko na sa inyo yung napundar ko, katas ng South Korea. So ayan, no, ganyan kalaki. So dito ko talaga piniling tumira sa probinsya kasi mas maganda rito. Kasi unang-una, andyan lang ang mga gulay, may papaya, may nyog, may kalabasa, at saka meron pa labanos, mustasa, sibuyas. Nagbahay kubo na, no? So ang ganda rito kasi guys, pwede ka magtanim-tanim ng mga gulay, hindi ka na problema sa gulay, bali pambigas na lang din yung iisipin mo. Kasi kung sa okra, may okra kami, may talong, kamatis, patola, may upo, may sitaw. So may prutas pa kami dito, may mangga. So all in na talaga sa probinsya. Ang problema sa probinsya talaga, kailangan mo ng ganito. Kung dito ka titira sa probinsya, kailangan mo ng budget. Pero hindi ako nagsisisi na tumira ako sa probinsya. Kasi laking Maynila din ako. Medyo magastos talaga sa Maynila, no? Lahat bili sa Maynila. Pero dito sa probinsya, ang kailangan mo lang is
pambigas. Katulad niyan, may mga kambing ako dito. So, isa na lang muna yung tinira ko kasi ang kambing, kung saan kumakain niya, wala yung pinapatawad na halaman, nagkaroon ng problema. Ayan, binakura. So, dito na lang siya. Isa na lang yan. Dati, tatlo yan dati. Ngayon, isa na lang. Okay na yan, isa lang muna. So, ayan guys, yun nga yung sinasabi ko sa inyo, maraming prutas dito. Ayan, may ano tayo dito, may bayabas, may suha, may buko. Ayan o. So, kung buko, kukuha ka lang dyan, papakawit ka lang, walang problema. Kasi magkano rin ang buko sa, sa Manila? Nasa 40 pesos na ata ang buko. So, dito sa probinsya, susungkitin mo lang yan. Ayan o. May puno kami. 1, 2, 3. Tapos meron pa dun sa dulo. So, may mga batag kuya rin dito, may papaya. So kapag gusto mo ng ng manok, ayun may mga manok yung tiyuhin ko rito. Gusto niyo papakita ko sa inyo yung mga manok. Ayan oh. Tito, pwede ba tayo magtinola? Oo. Pero na ako punta na kami ng J-Pang So ayan guys, kapag kasawa ka na sa karne, pwede ka nang magtinola. Ayan, may alaga yung tiyuhin ko dito ng mga manok. Hindi kami na problema sa pantinola kasi tingnan niyo, may manok. Tumirador ka lang diyan. Ayan. Lang ang papaya, di ba? Kung gusto niyo naman ng adobo sa gata, ayun lang, maghihintay ka lang din nababagsak sa nyog. Pero marami dito. So ipapakita ko sa inyo yung mga nyog na nalalaglag na lang. Nalaglag lang ba ito, tita? Ikaw pinasungkit? Mga nyog dyan. Ayan o. Ayan yung mga nalalaglag. So hindi na nakukuha, tumutubo na. So ayan o. Yung mga pinapasungkit na nyog, andun pa yung buko namin. Ayan. So ayun guys, hanggang dito na lang kasi may lalakarin pa kami. So para sa akin, galingan nyo sa exam para makapagpundar din kayo ng sarili nyong bahay, sarili nyong negosyo. And then tumira kayo sa probinsya. Mas maganda sa probinsya guys. Kasi mas mura mga bilihin. Yung iba, hindi mo na nga bibilin Susungkitin mo lang, magtatanim ka lang, meron ka ng pagkain. So kapag sa Manila, lahat dun bili. So yun lang, peace out. Sa darating na KLT21, ipasa nyo para next year, may sarili na kayong bahay. So yun lang, peace out, Royce the Vlogger in South Korea. Binibilisan ko na lang yung vlog kasi nga, pabalik na ako ng South Korea next week. Yun lang, peace out, kita-kits sa Korea. Out!